Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Casarinlan High School. Mabuhay, Casarileños! Samahan ninyo ako para sa online kwentuhan, brigada pagbasa na ito na pinamagatang Kulayan Natin ang Mundo. Kung may kakayahan ka bang magkulay, kaya mo bang kulayan ang mundo? Ako si Ina. Magaling akong magkulay. Sabi ni teacher, ako raw ang pinakamagaling magkulay sa aming silid-aralan. Gamit ang aking Crayola, kaya kong kulayan ng pinaghalong luntian at kayumanggi ang bundok, bulkan, burol, talampas at mga kapatagan. Kaya kong ipinta ang bughaw na kalangitan na napalilibutan ng mga mapuputing ulap at asul na karagatan. Mga bata, palakpakan natin si Ina de la Cruz. Siya ang nagwagi sa patimpalak sa pagguhit ng poster. Masayang inanunsyo ni Binibining Maya. Magaling anak! Ipinagmamalaki kita! Tuwang-tuwa namang sambit ng aking nanay habang inilalahad ko sa kanya ang aking inuwing karangalan. Pero malungkot at pagod na umuwi si tatay. Hindi ko na maibalita pa ang magandang nangyari sa akin kanina sa paaralan. Nagsara ang aming planta. Hindi na kami makagagawa pa ng operasyon sapagkat iligal daw ang aming gawain. Huwag kayong mag-alala. Maghahanap ako ng ibang mapagkakitaan. Ang malungkot na sabi ni tatay. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nanay, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang illegal? Pag-alala kong tanong. Ipinaliwanag ni nanay na ang salitang iyon ay nangangahulugang bawal at labag sa batas. Nalaman ko rin ang uri ng operasyon na ginagawa ng kanilang industriya ay pagpuputol ng mga puno sa mga kagubatan at sa kabundukan. Nalungkot ako habang ginugunita ang larawan na aking kinukulayan. Luntian. Pero kapag wala na ang mga punong nagbibigay kulay rito, sigurado akong mananatili na lang itong luntian sa isang larawan. Kinaumagahan, nagmamadali kami ng nanay na lumabas ng bahay patungong paaralan nang makita namin ang aming kapitbahay na si Mang Lito. Mukhang balisa si Mang Lito, kaya hindi mapigilan ni nanay na tanungin ito. Kumusta ka, Mang Lito? Ang tanong niya, kaunti lang ang binagsak kong banyera ng isda sa palengke kanina. Matumal daw ang huli, sabi ng mga mangingisda. Ang nayayamot na sagot ni Mang Lito. Ano daw ang nangyari? Tanong ni nanay. Ipinaliwanag ni Mang Lito ang mga nangyari. Hindi ko man nauunawaan, tiyak akong hindi maganda ang mga nangyayari ngayon sa karagatan. Malalim ang aking iniisip. Hindi ko na namalayan ang mga turo ni Binibining Maya. Hanggang sa... Ina? Ina! Ang sambit ni Binibining Maya na kanina pa pala ako tinatawag. Lugot na! Mukhang malalim ang iniisip mo at hindi mo ako naririnig. Naiinis niyang sabi. Ano po kasi? At wala akong maisip na isasagot habang nagkakamot ng ulo. Kinahapunan, ipinatawag ako ni Binibining Maya sa kanyang tanggapan upang tanungin kung ako ba ay may suliranin. Binibining Maya, ang mga larawan po bang aking kinukulayan ay pareho sa totoong kabundukan at karagatan na mayroon tayo ngayon? Lakas loob kong tinanong. May ikinuwento si Binibining Maya sa akin.
tungkol sa iligal na gawain ng mga nagtotroso. Pinuputol pala nila ang mga puno at ginagawang mga gamit gaya ng kasangkapan sa bahay, lapis at papel. Naluluha akong isipin. Iyon pala ang trabahong iligal ni tatay. Isa rin sa mga nabanggit ni Binibining Maya, ang mga basura tulad ng plastic na itinatapon natin sa kung saan-saan. Nakakarating pala ang mga yun sa dagat at nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Isa raw ang paggamit ng dinamita ng mga mangingisda, kaya nauubos ang mga isda. Pag-uwi ko sa bahay, kinuha ko ang aking papel at krayola. Nagsimula akong magkulay ng langit at karagatan. Ngunit, hindi asul at puti, kundi pinaghalong asul at abo. Gumuhit din ako ng larawan ng kapatagan at kabundukan. Kinulayan ko ito ng pinaghalong kayumanggi at kulay abo na may halong itim. At ito ang pinakapangit sa lahat ng aking nilikha. Tumulo ang aking luha nang di ko namamalayan. Siya namang dating ni nanay at tatay mula sa palengke. Aba, nagkukulay na naman ang aking magaling na anak. Ang masiglang bati ni Itay. Ngunit, napawi ang kanyang mga ngiti nang makita niya ang aking ginagawang larawan. Gayun din si nanay. Patawad anak, hindi ko sinasadyang masira ang kalikasan. Ang malungkot na sabi ni tatay. Nang gabing iyon, tahimik sa munti naming tahanan. Natapos ang aming hapunan na di gaya ng dati na masaya. Maaari naman nating kulayan ang mundo, anak. Masayang sambit ni nanay sa akin. Papel lang ang kaya kong kulayan at pagandahin. Pabulong ko namang sinabi. Ngunit, nanlaki ang mga mata ko sa mga susunod pa niyang sinabi. Kulayan natin ang mundo sa pamamagitan ng pagtatanim. Magtanim tayo ng mga puno, bulaklak at halaman. Itapon natin ang ating mga basura sa tamang basurahan. I-recycle ang mga papel, plastic at lata. Huwag tayong mapagod na paalalahanan ng mga mangingisda sa karagatan. Tama si nanay. Kung sama-sama tayo, kaya nating kulayan ang mundo. Kaya natulog ako ng mahimbing at gumising ng masaya kinabukasan. Nasasabik akong pumasok at yayain ang aking mga kamag-aral na gawin ang mga sinabi ng aking nanay. Alam kong hindi madali, pero patuloy kong kukulayan ang mundo. Kulayan natin ang mundo. Isinulat ni Elizabeth M. Rural at iginuhit ni Jubilin O. Magpantay. Nagwagi ng unang karangalan sa pandibisyon na patimpalak sa pagbuo ng kwentong pambata 2019. Paalam, Kasarilenyos!